Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre po sa lahat po ng nanonood dito sa Papong TV, maraming salamat po at sumusuporta, tumatangkilik. Maraming salamat po. Ganun din po sa mga sumusulat po sa atin at tinutulungan po natin sa mga problema po nila sa pag-ibig. Siyempre po maraming salamat din po sa mga nanonood po ng ating live tuwing alas 8 po ng gabi yan every night. Araw-araw tayo po ay umi-ere para po naman ma-reach natin yung mga gusto nating tulungan. Okay, ang ating pong pag-uusapan ngayon is about po sa priority. Relationship topic din po, of course, dahil syempre ang tanong, paano ba tayo magiging priority? Nandiyan yung ating vlog before na minsan nagiging option tayo, kung minsan naman tayo po ay nagiging alternatibo. Ngayon po pag-uusapan natin kung paano po tayo ipaprioritize ng ating partner. Pero po, kung bago po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, syempre po mag-like, mag-share, at paki-hit niyo na rin po yung notification bell dahil everyday naman po tayo nag-upload para po ma-update po kayo sa mga ina-upload po natin araw-araw. Syempre yun po yun para po alam natin. Okay mga kasama, mga kapatid, kung gusto niyo pong malaman kung ano po yung pinaprioritize ng mga tao, titignan niyo po kung ano yung the most, kung saan po sila nag-i-invest. Sasagutin ko po yan ngayon. Meron po nagsasabing pera, meron pong nagsasabing sa mga bagay-bagay, pero ang people po, ang tao po, nag-i-invest po sila, mga tao, nag-i-invest po sila mostly sa oras. Dahil yung oras, doon nila nakikita, doon nila binabase, doon nakikita yung reflection, yung value. Ngayon, halimbawa, nakikita nyo sila nag-i-invest ng oras doon. Ibig sabihin po, yung po yung pinapriority nila at that time. Like for example, trabaho. Di ba, mostly sa trabaho, minsan nag-stay tayo ng 12 hours, 8 hours, 10 hours. Ibig sabihin, that time, yun po yung priority natin. Siyempre po yung hanap buhay. So, doon yung po babasihin yun, kung ano po yung nakikita natin para ma-identify natin kung ano po yung pwede nilang maging priority sa buhay nila. Specifically, same po as a relationship, sa isang relationship. Di ba, kung invest natin yung oras natin sa isang relationship, halos 24 hours. Di ba, may tawag pa, may meet up pa. Doon na halos ini-invest natin yung oras natin kasi isa po yun sa pinapriority natin, yung relasyon. So ngayon, pag-uusapan po natin today kung ano pong mga gagawin natin, mga bagay-bagay para naman po ma-prioritize tayo ng ating partner. Pero syempre po, bago po lahat yan, bago tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun po. Number 1 po sa ating list para ma-prioritize tayo, dapat po, syempre, yung attitude din natin, meron din tayong meron din tayong itatapat sa kanila. Unang-una po, dapat ang maging manners natin o maging mindset natin is huwag tayong tatanggap ng tira-tira. Hindi po pwedeng ganon. Like for example, kasi pag lagi nating ina-accept yan, lagi natin tinatanggap, nasasanay po sila. Ibig sabihin po nun, masasabi nila sa kanilang sarili na okay lang naman po pala sa inyo. So okay lang gawin. Pero pag alam nila na hindi po pwedeng mag-move yung relasyon natin, kung ginagawa mo po sa akin yun, syempre po babaguhin po nila yon. Nasa sa atin din yun kung paano po natin tawag dito, ipoprogram yung boyfriend or girlfriend din natin o yung partner nga natin. Huwag po tayong tumanggap ng tira-tira. Ano pong ibig sabihin nun? Like for example, date. Kunyari, magde-date kayo. Lagi kanyang dinedate, mapapansin nyo, lagi kanyang dinedate pag weekdays. Bakit? Bakit ka dinedate ng weekdays? Ibig sabihin po nun, nire-reserve niya yung Friday night, Saturday night on something na priority din niya. Like for example, lakad ng parkada. So wag kayong papayag ng ganun kasi Saturday night is always a nice moment to have dinner, 'di ba? Saturday night nga eh. Pero nilalagay kanya dun sa weekdays kasi nga dahil meron siyang ibang pinapriority, hindi po maganda 'yon. Another thing, like for example, gigimik siya, magkakaroon siya ng office event. Kunyari, coffee lang sila, painom-inom ng konti. Tapos yung date nyo, laging late na, laging 9 o'clock in the evening na. Kumbaga parang siningit ka na lang, lagi ka sinisingit sa mga lakad-lakad. So dapat po, wag tayong mag-accept ng ganon. The moment na nagyaya siya ng mga bagay na pwedeng isisingit ka lang, refuse. Tanggihan nyo para maintindihan niya na hindi ganon ang gusto mong setup. Hindi ka dapat ganon. Kailangan, i-priority mo yung mga kaibigan mo, no problem. Pero bigyan mo ako ng priority din sa ganung oras, sa ibang oras na gusto mo. Pero hindi pwedeng isisingit ka lang. Meron pong study na yung treatment na ginagawa niya sa atin, yun din po yung magtuturo kung anong klaseng treatment ang gusto natin. Parang sinasabi ko nga kanina, paano mo siya ipoprogram, di ba? Second on the list, learn to prioritize yourself. Siyempre, halimbawa, kung hindi mo pinaprioritize yung sarili mo, natural, hindi tayo makakagain ng respect. Sabi nga nila, di ba, matuto kang mag-respect, dapat yun, ka-respeto ka bago ka nila respetuhin. Dapat yun, kaibig-ibig ka.
bago ka mahalin. Ganun din po yun. Bago kanila gawing priority, dapat priority ka. So gawin mo pong i-prioritize mo muna yung sarili mo. Like for example, sabi nga nila, sa aeroplano, di ba sa aeroplano mapapasin nyo yung stewardess, yung flight attendant, bago sila magsimula, di ba sinasabi nila, yung tawag dito, yung oxygen ba yung air something, bago nyo i-assist yung anak nyo, sarili nyong anak unahin nyo muna yung sarili nyo, tapos yung anak nyo. So ikaw naman, anak ko yun, hindi dapat unahin mo yun, mali. Ang general rule po is unahin nyo yung sarili nyo. Bakit? Kasi magiging useless ka at wala ka rin kwenta. Kung nag-faint ka, nahilo ka, hindi ka rin mapapakinabangan ng anak mo. So kailangan unahin mo talaga yung sarili mo bago yung anak. Same po sa isang relasyon. Pag hindi po natin i-prioritize yung sarili natin, natural, hindi rin po tayo makakapag-express ng love, hindi rin po natin magagawa yung gusto natin gawin sa kanya. Halimbawa, asikasuhin siya. Kaya dapat talaga unahin natin na i-prioritize yung sarili natin para makagain po tayo ng respect. At syempre po, tayo ang i-priority niya. Dahil para din naman po sa kanya yun, give and take sa relasyon, di ba? Alam niyo po, malapit na tayo matapos sa ating vlog ngayon. Sa simula po ng isang relationship, lagi po yung nagsusort out. At malalaman po natin yon on our first few days sa isang relasyon sa partner natin. Nandyan po yung adjustment, malaking adjustment. Tinitignan po ng bawat isa kung paano po kayo mag-gel or paano po kayo mag-a-adjust. Kaya nga po may process ng panliligaw. Ngayon, pag sinagot na po kayo, siyempre ibang usapan na po yun pag meron na po kayong relationship. Dapat po, huwag tayong masyadong available at madikit sa kanya. Dahil pag laging okay lang po tayo, ang mangyayari po niyan, he or she will become lazy at magiging kampante po siya. Kaya nga po minsan, tayo po ay nai-ignore, hindi na po tayo napaprioritize. Dapat meron po tayong mga standards, barriers para malaman po niya na hindi po tayo pwedeng mag-workout kung hindi mo po gagawin to. Kailangan po, i-priority mo ko, ganun din po yung gagawin ko sa'yo. Wala rin naman po sa itsura. Just learn to prioritize yourself. Yun nga po yung sinabi ko, para ma-priority po tayo. Huwag po tayo mag-alala doon. And then, yun nga yung sinabi ko kanina, napaka-importante, napakahalaga niyan, na sanayin po natin siya. Sanayin po natin siya na alam niya na yun ang kailangan natin. Huwag po tayong tumanggap ng mga tira-tira dahil pag nireschedule ka o nilagay ka sa ganitong schedule, sabihin mo sa kanya na dapat po ganito, di ba? Dapat po ganyan. Doon na lang po muna tayo. Medyo maikli lang to, no? Ito is all about sa priority. Kung anong dapat mong gawin para ma-priority ka. Sinabi ko na po yung two major things. Yung sa sarili mo at kung ano yung gusto mo. Yun lang naman po. Every night po, tuwing alas 8 ng gabi, Papong TV is live para po tumulong at magbigay po ng helpline sa bawat isa tungkol po sa relasyon. Maraming salamat po. Sana po magkita-kita po tayo doon. Watch out. At syempre po, thank you po sa lahat ng nanood. Ingat po tayo sa pandemic at syempre kumakalat, lumalaki na po ngayon. Nadagdagan na naman po tayo compare last year. So mag-ingat po tayo, mahalin po natin ang ating mga pamilya, bantayan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Mabuhay po ang mga YouTuber na Pilipino. Maraming salamat po. Papong TV.